Ay, mga kamama, nag-order tayo kay Mark Nebalga dito sa Saskatoon kasi naghahanap tayo ng ng malapit lang, tsaka hindi mahirapan hindi pahirapan ng order. Ay, order tayo ng t-shirt. Ay, try natin. So, nagpagawa muna ako ng isa. Large siya actually, kinuha ko dahil kung ngayon eh. Gusto ko maluluwag eh. Ayan, ang ganda. Printed lang siya na hindi siya yung nakatahi talaga, hindi siya embroidered na pero maganda yung pagkakagawa niya. Shoutout sa'yo Mark Nebalga. Yan, buhay Canada sa Mama Vlog. Yan natin sa likod. Nagustuhan ko yung t-shirt na to kasi nung pinost niya, ang ganda. Kumbaga pamorma talaga siya, hindi siya yung parang kala mo normal t-shirt na ito yung ginamit yung t-shirt. Maganda siya, malambot, silky. Tapos may logo tayo dyan. Ayan, ito na yung sample. Ganda ng pagkakaano ng t-shirt. Yan. Pag sa mga gusto mag-order sa akin, magsabi lang, message lang or mag-comment sa Facebook ko or sa YouTube channel ko sa mga nakakita o mga gusto sumuporta at gusto mag-avail ng Kamamaw Vlog Buhay Canada. Maraming salamat. Yun, panibagong araw at panibagong Buhay Canada na naman tayo mga kamamaw. Ngayon ay nag-aabang ako ng tropa na makakasabay ko papasok ng trabaho dahil yan, until now mga kamamaw is inaayos pa ni Kuya Alex ang ating truck. So kasi ang nangyari is nakausap ko si Kuya Alex ngayon, tumawag ako kasi nga inaabangan natin yung sasakyan kung matatapos na. So ngayon nakisuyo tayo kay Rasi. Ayan, shoutout kay Rasi Flores. Si Rasi Flores ay kasama natin sa TGI Friday sa Philippines. So ngayon nakasabay ako dahil kaysa mag-taxi ako, di ba? So syempre mga tropa natin na nandiyan naman, yung mga malalapitan natin pag kinakailangan natin. So nakasuyo kay Rasi, on the way na siya. And then about dun sa sasakyan, naayos na yung update natin sa truck natin. Naayos na ni Kuya Alex yung harapan ng sasakyan natin. So ang hinihintay na lang nating tapusin ni Kuya Alex is yung likod, dahil nagkataon, nakwento niya sa akin, ayaw niyang baklasin yung likod dahil yung sway bar link ng likod ay parang may kalawang na nga daw. So hindi kasi tayo nakabili ng sway bar link na likod kasi suggested niya is wag nang bumili. So kaya hindi na tayo bumili. So ngayon, nagdalawang isip siyang baklasin. Kung babaklasin kasi niya yung sway bar link, baka daw hindi na niya maibalik. It's either hindi niya maibalik o hindi na niya parang basta pag binaklas parang wala nang chance kung may babalik ba ng maayos dahil may kalawang na. So ngayon tumawag tayo right away, tawag tayo sa part source dahil mura naman ang sway bar link sa part source, ay nakahanap tayo ng sway bar link na rare, which is si Kuya Alex na ang nag-pick up dahil wala nga tayong sasakyan. Mabuti na lang nandiyan si Kuya Alex at nagawa na niyang paraan yung problema natin. And then ngayon nga hindi tayo pwedeng makalabas basta-basta or even makabili sa labas dahil wala nga tayong sasakyan. So kung bimili man tayo is kailangan natin mag-taxi. So ngayon, so far hinintay natin, hopefully matapos na yung natin, yung sway bar link. So ngayon tayo natin si Rasi. Ayan, at sana maayos na yung pong makakabit na ni Kuya Alex is yung ating rare struts is magiging maayos na yung sasakyan at the same time masarap na siyang gamitin dahil para siyang, alam mo yung pakaramdam na pag tumatakbo ka tapos napupunta ka sa mga lubak-lubak, yung pakaramdam na parang kahit magtatalbog yan. Kasi dati nung pakaramdam ko kasi nga pinalitan ng rem tapos winter angas-angas si Kamamaw, di naman angas, ibig sabihin confident ako magdadrive ako kasi nga bago yung gulong natin, bago yung rim natin, parang feeling ko never akong magkakaproblema sa mga snow dahil nga ang hirap mag-drive, di ba, pag winter ang taas ng kalsada, taas ang dulas. So ngayon doble yung sarap ng pakiramdam dahil alam natin bago yung struts from nung bago pa lang binili yung truck nung dati sa mga recent owner. So ngayon bago na ngayon, para kang nakaano ng bagong sasakyan niya na napakasarap ng ilong drive. So yun ang talaga lang ang masasabi natin is talagang gagastos ka lang talaga mga kamamaw. Kailangan mo lang talaga siyang gastusan kasi kung gusto mo talagang tumagal yung sasakyan mo is kailangan mo talagang i-maintain, which is kahit naman yung mga bagong sasakyan, pag bumili ka ng bagong sasakyan
Ang pinagkaiba lang niya is syempre bago, wala kang pangamba. Pag bago kasi yung gamit, wala kang pangamba kasi bago lahat ng ano niyan eh. Parts niyan bagong bago. Talagang parang kahit saan mo isugod diyan. Kumbaga pasagera, kahit saan mo isugod na long drive yun sa saan ka man magpupunta, hindi ka mapapahiya lahat pag bago. Syempre pag luma, magagamit mo pa rin naman as long drive as long as nami-maintain mo yung sasakyan mo ng talagang every time na may kailangan palitin, papalitan mo siya, even yung makina, mami-maintain mo na siyang maayos, is magagamit mo rin naman sa long drive. So ngayon, pagdating ng truck natin ay pwede na tayo mag-set ng ating long drive, pero hindi natin alam kung kailan pa. Pero syempre alam ko yung mga ibang naandyan, lalo na sa mga sa Pilipinas, yung mga nanonood sa atin, inaabangan yung long drive natin. So ngayon ito, hintay ko lang muna si Sir Rassy Flores at sasabay kami papasok. Mga kamamo, grabe oh, artistahin yung driver, artistahin yung sasakyan. Hello, di naman. Shoutout kay Rassy Flores. Yan, utang yan. So ayan, nakisabay tayo eh. Siyempre di ba? Kasi magkano rin ang itataksi natin kung ano. So mamaya, paproblemahin ko na lang mamaya kung sino yung kaya yung tutulong-tulong, hindi pa ako Pilipino. Oo. Diretso tayo, dito kanan. Siyempre yung Para down to. Kasi ano naman ngayon Sunday, kaya walang traffic dyan eh sa ano tayo. Kasi may si Boss Jering nga pala kasama kayo sa Malate. ako kasama sa TJ Fridays. Yes. Grabe, nakasandro po. Sana all. Nako po. So, Baka malaman ng mga taga-Pilipinas sabihin nila, umaasenso na, hindi naman. Wala namang mayaman dito sa Canada. Oo, Mga kapamo. Kasi kung mayaman ng tao, sabi nga nila is Hindi na nagtatrabaho. hindi na nagtatrabaho. Oo, tama yun. Pero syempre kahit paano eh medyo kumbaga nakakaranas ng konting Kumbaga. ginhawa. Hindi naman ginhawa, ibig sabihin yung mga bagay na hindi mo na-achieve dati, di ba? Oo, na-achieve mo mo na rin. ngayon. Basta sipag Saka yung lang. pantay yung tao rito, pre. Oo. Kumbaga. Tapos yun lang pala ito, may sisingit lang ako sa kasi sa vlog natin na to. Kasi ako kasi yung para may idea din yung mga magpapagawa ng sasakyan. Ang pinagkaiba pala, kasi may nagkwento lang sa akin, ang pagkakaiba pala ng pag nag-order ka sa online at nag-order ka sa store dito, like for example dito sa Part Source, ano ba yung pinagkaiba? Kasi nga, di ba nakwento nga nakaraan, ang sabi ko is, ang mura sa online. Parang ang mura ng presyo ng online kesa sa mga parts na nandito. Ay, diretso ka lang, gitna ka. Sige. So yun pala, ito para at least may idea din si Rassy ano ba pinagkaiba. So kasi nag-order tayo online, di ba, medyo mas mura siya, di ba? Ang difference pala niya, tapos pag bumili ka dito sa Part Source, ang difference niya is yung warranty. Okay. So number one, pag umorder ako sa online kasi na-sample ko, bumili ako ng front strut chassis tsaka rear strut, nagkataon yung dalawang iyon, nabili ko yung rear strut sa bumper to bumper. Okay. Tapos ang na-order ko yung front strut, na-order ko siya sa online. So ngayon So mas mura? Mas mura ang online. Mas mura si online. Pero ang pinagkaiba niya is ang warranty kasi ng online is 3 years warranty. So 3 years warranty siya. Sa Part Source. Sa bumper to bumper or sa mga Part Source, kapag bibili ka dito is a lifetime warranty. Okay. So ibig sabihin, oo, nakamura ka, tama, exactly. Nakamura kayo mga kamamaw ng presyo na bumili ka sa online. Pero magkano naman yung different ng presyo? Malaki. So kunyari for example 300. Kasi hindi naman, kasi ang front strut dito, pag umorder ka ng single dito sa Part Source, sa bumper to bumper na around 200 plus. 200 Nakakuha kong online, ano na yun, 200 plus tax na yun. Nakakuha kong online ng front strut natin is 269, dalawa na. Sa online. Oo, so parang ang dating lumalabas siya, parang naka buy one take one ang dating ang ano. Yeah. Pero ang difference pala nun, ito mga kamama, tatandaan nyo kasi pinayo lang din sa akin to. Ang ibig sabihin pala ng lifetime warranty is, di ba kung sakaling binili mo siya, di ba masisira? So usual, sample na lang. Kasi syempre hindi naman basta-basta masisira. It's either talagang defective yung nabili mong item. Defective, hindi gumagana, ganun. Kumbaga talaga parang may sira talaga na ganito. So kung hindi pala masisira, like for example, nasira lang siya within 3 years, nasira siya, ay lifetime warranty siya. So Pwede palitan. ang diskarte pala noon, di ba papalitan siya? Ang gagawin, bibili ka syempre ng panibagong ganun, di ba? Okay. So ngayon, yung box nung panibago, nung pangalawang box na binili mo para pampalit mo dun sa sasakyan mo, dahil nasira nga uli yung struts, i-keep mo lang yung box, ilagay mo dun yung luma,
Okay. Kasi nga nasira, di ba? Mm. So lalabas, babalik nila yun, yung bayad mo. Oo. Oo. So parang ang dating, sa susunod na pagbili mo, yung pangalawang pagbili mo, parang libre na yung ano, yung binili mong gamit. Sa online. Oo. Hindi sa ano, Sa bar source. Oo. Voice of Libre Bumper na siya, Bumper. parang ang dating, sa susunod na palitan mo ulit siya, sakaling masira, is wala ka nang babayaran, i-refund na nila yun. Mm. So iyon ang kagandahan pala ng naka-lifetime warranty. Bakit din? Pero ang difference mas yung mahal. 200 lang, no? Oo, pero ibig sabihin, malalaman mo bakit mas mahal dito. Oo, dahil lifetime warranty. Oo, yung pala difference, no? Kasi kung Yeah. binili mo yung sa online, Mm. tapos 3 years nasira, wala na yung warranty mo, di ba? Oo, tama. So kung dun dito ka sa lifetime, even sabihin natin medyo mahal siya, iyon pala yung pinagkaiba, no? Mas maganda So, pala. kayo bumili ka na ngayon sa online? Hindi, nakabili kasi ako online, kaya Tapos bumili, na-experience ko online, tapos walang ma-order sa online nung parts na yun. Sa parts source ka bumili? Nag no choice na ako sa bumper to bumper Bumper to na ako bumper. order para at least magawa na yung sasakyan. So yun pala yung difference ng mga kamo Kaya para at Princess least. Auto, no? Oo. Oo. May idea kayo. So, Pero yung sa mga, hindi kasi ang binibilang ko, bili talaga ng parts. Mm. Hindi siya mismo. Ay, dito sa may 50%. Oh, pero hindi siya mismo parang ano mechanic na lugar. Oo. Yung may mga mekaniko Yung talaga. parang ano lang. Yung bilihan lang ng mga parts ng sasakyan. So yun pala ang pinagkaiba nung ano natin ng dalawa when online and tsaka dun sa mismong store na bibilan nyo. Kaya para test ito, kaya ako binlag para may idea kayo na, ay ganito pala, di ba? Oo. Kahit paano nakatulong ako. So, ang babayaran mo na lang si labor. Magkano pa na lang ng Oh, mechanic. yun, mechanic labor. Ay number 1 pa, syempre. Hindi naman natin inaano kasi syempre, business talaga yun ng mga nasa nagme-mekaniko, di ba? Oo, tama. Usual kasi nga nagbabayad sila ng labor eh. Exactly. May mga empleyado silang pinapasweldo, normal talaga, medyo mahal talaga doon. Oo. Pero ang advice talaga kung talagang may tropa ka o katulad yan, sabihin natin si Kuya Alex, kaibigan natin, kakilala natin. Kung talagang tiwala ka naman at out of budget ka talaga at feeling mo mas Hindi na. makakatipid ka, eh bakit hindi mo i-try, di ba? Exactly. So, kasi syempre, hindi naman biro din mga kamamo, nakita mo naman magkano na rin yung nagastos ko kasi nasa 1,000 plus na. 1,000 plus na yun. Oo. Kasi talagang talagang papalitin mo yung mga spring ba. Kumbaga pa Saan ba sabay. yun? Saan ba yun? Yung di ba pag sinilip mo yung gulong mo diyan sa likod. Sa gulong. May spring na ganun, di ba? Oh, pinapalitan na rin pinalitan yun. yung apat. Oh, Pero kasi, recommended na? luma na 2008 na yung sa akin. Okay. So, parang ilang lumalabas. years ba yung bago palitan daw? Matagal na kasi last time siguro yun, mula nung binili hindi naman pinalitan. Okay. So from 2008 to 2025. Pero ilan yung years niya bago siya palitan? 10 years pataas yun. 10 years? Oo, mataas. Talaga matagal. So Kumbaga, for example, ito binili ko to, ito 2020 model to. Matagal So pa yan. 2030 pa to. matagal pa yan. Okay. Talagang hindi siya yung katulad nung parang change oil na every 6 months. Every 6 months, Hindi, oo. ito hindi talaga siya. Medyo mahal siya, mabigat ang ilalabas mo pero isang lang, Oo, tama. isang bitaw lang. Kasi sa loob, sabihin natin sa loob ng 10 years pag ginamit mo ulit ito, 'di ba? Ganun Yeah, papalitan mo lang. Maganda, palitan mo lang hangga't maaga kung makita Kumbaga nila. hindi ka na maghihintay na parang kakalog na. Kasi parang sugat 'yan eh. Pag yung pinabayaan mo yung maliit na sugat, lalaki yan eh. Dito sa People Avenue. Oo. So imbis na parang ilang ang gagastusin mo, madadagdagan pa baka may iba pang masira. Pagkasira pa, oo. May masisira ibang parts eh kasi nga hindi na Hindi mo siya na inagapan. Oo, hindi mo inagapan. Iyon naman ang pinagkaano kaya dapat talaga nakatuto ka din ito. Anong year to? 2020. Ayan, 2020 na na Honda, to? CRV. Honda CRV. Touring. Touring. Wow, Touring. sana ulit pa. Di naman. Ay, si Raso magaling mag-edit to mga kamamo ng video. Oo, hindi lang siya gumagawa ng vlog kasi nga alam mo naman, pag magandang lalaki tapos magba-vlog pa Baka naman maging famous mahirap na, di ba? Grabe ka Pagkagulong pa si Raso dito Mhm. Ganda na nga ng sasakyan tapos magandang lalaki 45 pa. tayo, Paps, ha? Ay, sa susunod na Oo, 45. Yan. So, alas 4 siya, mamaya, alauna pa ako. Alauna mo ba? Alauna ako. Pag nag-overtime ako, may overtime ba ngayon? Wala pa naman lumalabas. Wala parang may update kita, ha? Sige. Sila Junior, di ba? Pero okay lang, may naman, di naman perusahan sa'yo na ikaw ang mag-ati sige. sa dahil Pero kung bukas, ito nga lang sinundo mo. Kung okay bukas, na kung ako. hindi ka pa pwede, sa akin, ako, dahil kita ulit. Oo. Ha? Pero for sure, baka Meron tayo kung bukas. sakali. Hindi natin Pero update mo ako, ha? Update kita. Message mo ako, ha? Pero yung pag-uwi, wala akong problema kung talagang kailangan kong mag-taxi is kailangan natin Hindi maraming mag-taxi. mga sila Junior, eh. Hindi, sila Junior, alas 2:30 pa yan eh. Pwede kisam, Kaderma na lang pasuyo. Oo, si Sam, saka si Arnel. Si Arnel pwede rin. O tsaka si Emil. Emil, ayan. Marami naman Kaya si tayong Emil, ano di ko dyan. sure kung malaki Stonebridge si Emil. Oo, pero si Sam kasi siya, Hampton.
Hindi, kung nyari, alauna ka, hindi sabihin ko kay Jaro, 30 minutes ako break. Hindi, wag na, okay lang eh. Oo. Pwede Pwede mo rin mag-park kayo. Kasi dito, binabasag ka dito eh. Dyan may nagbabasag dyan? Oo, binabasag kasi dito yung ko dyan eh. So far wala naman kasi doon ako Dati nagpa-park. kasi nung time na, nung panahon na, di ba, nagbinasag yung ano nila Mariano dyan? Oo, ayun. Ay mo Ay, dyan. doon na loob, gusto ko dito. Ayan. Ay, Para pwede secured? din. Oo. Ayan. Siyempre alam mo na mga kamamo, ganun. Naintindihan ko sa Rasi kasi na-experience kayo mga kamamo. Pag bago sa sakyan mo, iba yung pag-iingat mo. Yes, Oo, iba yung yes. pag-iingat mo. Iba yung parang ano yung... O, follow nyo tong ano na to ha, Kamamo Vlog ha. Subscribe nyo kay Kamamo Vlog. Ayan. Yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, yung aking 2.1 followers ha. Wow. 2.2 follow, 2,200. O, akala ko 2.1 million eh. Hindi, Naku, matindi na pala yan. 2.2 ako rin yung mga beginners na natin tayo nun. Oh, yeah. Follow So, nyo ayan, to. dito na tayo sa ating medyo napaga pa tayo, alas 4 si Rasi. Ako 4:30. Tambay muna ako sa labas. Edit mo na yung video mo. O ayan, see you later mga kamama. Okay, bye. 1 hour later. Yan mga kamama, dito tayo. Break time, pangin. Ayun, update ko lang din dun sa sasakyan na nakausap natin si Kuya Alex. Tinanong ko na siya. Sabi ko, Kuya, mga kailan ba matatapos? Para natin sa kumbaga ba, hindi naman natin minamadali kasi syempre diskarte niya yun. Tatandaan natin, may trabaho pa rin naman si Kuya Alex. Pang ano lang naman niya yun. Kumbaga ilibangan niya talaga kasi yung part ng ano niya yun. Yun talaga yung gusto niya. Kahit even sa Pilipinas kasi gano'n na siya dati. So yung tinanong ko na siya, sabi niya baka daw Tuesday. So ayun, kumbaga para sabi ko, Kuya tatanong ko lang kasi para ako update ko lang ba. Para at least alam ko rin yung gagawin ko kinabukasan, mapagplanuhan ko, alam mo yung dapat gawin. So yun nga, Tuesday daw. So ngayon nag-offer naman si Rasi sa akin na sabihan ko lang siya kung gusto kong sumabay. So ngayon, ayan ako na lang din sa schedule bukas dahil si Mrs. may pasok. At the same time, si Jacob kasama natin sa bahay, di ba? So hintayin natin dumating si Mrs. Feeling ko naman sasakto naman yung oras ng pag-uwi ni Mrs. sa pagsundo sa atin ni Jacob. Ayun, konting tiis na lang na kumbaga ba, after naman ng ganitong pangyayari, pag naayos naman yung sasakyan, okay na, panatag ka na, kampante ka na pag ginagamit natin sa sasakyan is maayos na siya. At talagang kumbaga ba, parang di naman good as new. Parang kumbaga ba, iba yung pakaramdam ng alam mo sa sarili mo, napalitan mo na yung mga dapat na palitan, which is kung hindi pa natin napacheck talaga ng maayos, hindi natin malalaman na talaga. Nabanggit naman before, pero hindi naman natin, syempre, hindi naman maglalabas ang tag dito, hindi naman lalabas yung sa signal ng nung tag dito, yung sa harapan ng sasakyan, nakalimutan ko yung tawag dun eh. Pag naalala ko, paano ko, yung dashboard, ayun. Hindi naman lalabas sa dashboard dun kung anong palitin sa ilalim, di ba? Kung katulad siguro, pwede siguro kung yung mga high-tech talaga na sasakyan nyo, lalabas yun kung talagang ano yung madidetect. Sa atin hindi naman siya parang more on programming yung nung old school na sasakyan natin, so hindi siya lalabas doon. Madidetect siguro yung mga minor like pag yung change oil, pag yung mga windshield washer, lalabas yun, lumalabas. Pero yung mga like palitin na ng shock, di lalabas yun sa natin sa dashboard. So ayun na, napayos na natin. Siyempre malaking bagay na rin yun talaga. At siyempre masakit talaga sa bulsa mga kamama. Pero iniisip mo na lang, sabi ko kung papabayaan naman natin yung sasakyan natin is ano na lang mangyayari kung talagang masira talaga. Kasi darating ang point mga kamamo na talagang kailangan mong paayos o i-maintain mo talaga yung sasakyan mo, o may mga bagay o mga parts ka ng sasakyan na dapat mong palitan. Part yun ng paggamit ng sasakyan, hindi lang, sabi ko nga ulitin ko, hindi lang naman binili yung sasakyan para gamitin mo. Siyempre ginagamit mo yan, parang tao din yan, napapagod din yan, may mga parts ding nasisira yan o nanghihina, parang tao ba, na kailangan mong i-maintain. So ayun, pagkatapos naman yan is ginhawa na. So ngayon nagtanong ako ngayon ng pag-uwi ko kasi ngayon nag-overtime ako dahil kahit paano yung gastos ba natin sa sasakyan is makakuha tayo din ng pambayad, 'di ba? Nag-OT tayo ngayon hanggang 2:30 tayo. Nag-start ako ng 4 o'clock, out ako ng 2:30 to 2 hours overtime ako. So ngayon, tinapat ko talaga na 2:30 out ko, which is yung mga 6 to 2:30 may uuwi niyan. So tinignan ko sino sa mga tropa natin ng pwedeng makasabay, mapagsabayan. Ay nagpapasalamat naman tayo dahil pag nagbanggit tayo ng
ng sasabay is parang alam mo yung welcome na welcome ka na. O sige, walang problema, ikaw pa. Ganun naman sagot. Nakakatawa lang, nakakalambot ng damdamin o nakaka-touch lang na pag nagtatanong ko sa kanila na pwede mo ba akong ihatid, pwede bang sunduin o isabay dito, nakaano agad sila, di ba? So parang lumalabas ba syempre sa pakikisama mo rin siguro mga kamamo, yun talaga yung number one reason bakit sa mga tinanong natin is hindi naman sila tumanggi, di ba? Kasi parang welcome na welcome ka pa na ihatid ka o yan o. Pero 2 days lang naman yon. Kasi after nun, pagdating naman ng Tuesday is makukuha na natin sa sasakyan. So ayun, at ako'y magpapahangin-hangin muna dito. Mamaya magkwentuhan ulit tayo mga kamamo. Ayan, dito na tayo sa bahay mga kamamo. At hindi na ako nakapag-vlog kanina nung pauwi kasi siyempre respeto ko na lang din doon sa nag-attend sa akin kasi nahihiya siya sa camera. So ayun, dito na tayo sa bahay. Nakalibre tayo ng pagpasok natin tsaka pag-uwi. Ang problema ko mga kamamo, sabi sa inyo malaking bagay talaga, necessity talaga mga kamamo, ang merong sasakyan. Dahil bukas naubusan na ng diaper si Jacob. Eh ang problema ko, kung magta-taxi ako para bumili ng diaper, eh paano naman si Jacob? Hindi siya maisasakay sa taxi dahil yung ano niya, yung ginagamit namin parang car seat niya sa sasakyan is nandun sa truck. Nasa akin yung parang basket. Kaso wala yung kabitan. So hindi pwede. Ganun kahigpit dito sa Canada, hindi mo pwede bibit-bitin o hawakan lang yung anak mo to sasakay ka ng taxi. So ngayon, yun yung pinoproblema ko bukas. Paano ako bibili ng diaper? So bina-order naman doon. Ang point is makukuha mo ba right away? So we'll see. Titingnan natin, gagamitin ko yung convincing powers ni Kamamaw bukas para makabili ng diaper ni Jacob. Kaya sabi sa inyo, yun ang problema pag wala kang sasakyan. Napakahirap. Kaya ang layo pa naman ng bilihan. Dito hindi siya totally pwede kung lakarin. Talagang kailangan mo may sasakyan. Even kung magbike ka, medyo malayo talaga. So ngayon mga Kamamaw, magpapahingan si Kamamaw para bukas dahil pag nagising na maaga si Jacob, ay gigising na ako. Then sisilipin ko kung sino mga pwede nating malapitan. We'll see kung hindi naman sa malapitan. Titingnan din natin kung paano diskarte para maka-order tayo ng diaper. Yan mga di ba? Ilang araw pa lang ako walang sasakyan pero parang ang hirap na. Alam mo yung parang hindi ka makagalaw, hindi mo magawa yung gusto mong gawin, hindi mo hawak yung oras mo. Yun yung mga mga bagay na hindi mo magagawa kung wala ka talagang sasakyan. So ay mga mamatis na share ko sa inyo yung buhay ng walang sasakyan ng ilang araw na. Diba? Buti na lang actually mga minor lang naman yung namin, may mga pagkain na kami dito sa bahay. Dali yung diaper lang, hindi naman pwedeng walang diaper ang anak mo. Mahirapan magbabandit sa kawawa yung bata. So bukas gagawin natin paraan. Tutulog muna ako nang yung utak ko is makapag-isip ako ng maayos. Maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.